ngayon po may panawagan ng SEC. Ang gusto nila, i-review po yung bank secrecy law natin para daw makatulong sa investigasyon. Enough na po ba itong government move na ito? Or para po bumalik yung investor confidence sa Pilipinas, kailangan pa po ba natin ng arrest or resignation dun sa ibang opisyales na involved dito sa kontrobersiya na ito? Well, kailangan talaga magkaroon ng some degree of accountability because parang for an investors to come in, kailangan may managot, 'di ba? Until gaano katagal yung proseso na 'yon, in history matagal. I mean, imagine yung PDAF scandal, which was more than 10 years ago. Until now, it's not even being concluded, 'di ba? Kung gagamitin mo 'yon as a pattern, so ibig sabihin itong issue na to magiging 10 years din ba to na tatakbo? Di kung ganoon, di wala nang mangyayari sa ating ekonomiya. The problem with the Philippine Stock Exchange index is that it is actually the barometer ng Philippine economy, and a lot of investors use this gauge as a gauge for the health of the economy, especially if you are a foreigner. If you are a foreigner, one of the ways for you to assess kung okay ba ang ekonomiya ng isang bansa is to see how their market is performing, di ba? Because the index or the PSEI, which is composed of the biggest companies in the Philippines, kung yung biggest companies na yon ay masigla, kumikita, then it reflects well on the economy. But in this particular point in time, yung biggest company na nga naghihingilo na in terms of valuations. What more yung mas maliit? So yun yung analogy nun. That's why it's further discouraging them to really even look into considering putting investments into our country. Ayun. So ang linaw nito. So ibig sabihin dito, Sir Ron, kahit na sino pang pangkaraniwang mga manggagawa, minimum wage earner, ay may pakialam sa isyong ito, Ron. Yes, exactly. Because at the end of the day, lahat tayo nagtatrabaho, 'di ba? Lahat tayo whether nagtatrabaho tayo sa isang malaking kumpanya or whether nagbi-business tayo ng sarili, yung kahit na yung businesses natin, umaasa tayo sa paggastos ng mga tao sa paligid natin. Pag yun nag-dry up, it will eventually choke us. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!